Welcome to Donmar TV News Channel. There has been a breakdown. When I thought all the while that we have a ceasefire, suddenly they lifted it because they wanted ang Communist Party of the Philippines would want me to release 400 prisoners. Convicted na, ara na dia sila sa bilibid. At the start of the talks, I released all political kanilang leader just to assemble their men to meet with Doresa, Belio, and some guys, Braganza, for peace talks. Suddenly, the other day, sabi nila, we're breaking off and we are abandoning the ceasefire unilateral, kanilang yon. Kaya sumunod na rin ako. Ngayon kahapon, sa bilang ko, marami akong patay na sundalo. I lost about 6 and 1 officer. Pati dito. I have to visit the family after here. Kaya kagabi I decided, I called General Anyo and said, nilift ko yung ceasefire tonight. Wala nang ceasefire. Mag-ceasefire ako, kumpiyansa yung mga sundalo ko. Maglakad dyan, magkuha ng sa ATM. Wala nga mga baril eh. Tapos kinidnap, patay 3. Kung ganon, then let me be very frank with you. I tried my best to initiate, went out of my way to release as much as mga leader nila nandoon na sa Oslo para lang makipag-usap. Now, there is this demand na i-release ko yung 400. Pwede parang nag-grant na ako ng amnesty niyan. But you know, with that number, that is only can be given by amnesty. I do not own the Republic of the Philippines. Though I am the number 1, I do not decide alone. I consult people, particularly ang military pati police. Tinatanong ko, o ano, pwede ba ito sa inyo? Maligaya ba kayo? So, hindi sabihin na iparelease mo, i-release ko yan. Hindi parang mag-surrender na lang mag-surrender na lang tayo sa... Saan itong NPA dito, kaya mag-surrender na kami. Yes, tapos wala kami dito. Sige, laku-lakaw dia. Sige na, walang hiyaan. Tiyan mo na. Unreasonable demands. Sabi ko, ganito na lang. Yan yung media. I'm sure the Republic of the Philippines, the nation, is listening to us this afternoon. I would have wanted very much. Talagang gusto ko. Kasi it's about 50 years in the making. Ang ibig sabihin, gusto niyo another 50 years? Wala nang katapusan? Kung walang katapusan, sige. But let it not be said that I did not try. So I guess that peace with the communists cannot be realized during our generation. Maybe years from now. So, ayaw ko magpatayan. Pero kung ganun lang naman, na mga sundalang ko pinagpapatay pati sa ubang lugar, resume tayo anytime. Sige, sabi sila, February 10, ambos dito, ambos doon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sorry. So I really would like to express my sadness. We cannot have a peaceful generation. There will always be a fight. I'm here for 6 years. Siguro ko malasin, less than. But to me, mahirapan na tayo.
about the only time, the golden opportunity, kasi galing ako sa left, would be under my administration. Otherwise, wala na. They don't trust each other. Hindi man nila pansinin yung presidente. Gaya rin, I heard Munsod joke no sa gisag, yung gumawa ng konstitusyon ni Cory, they will fight tooth and nail, but they will never allow the amendment. Ayaw nila ang federal. Well, nakikinig mga ngayon, sige. I've told you before, right at the start of the campaign, that I am running because nobody on stage, even during the debates, was talking about Mindanao. Kaya ako napasubo tumakbo because whenever I hear them talk in public, they seem to have forgotten that there is a civil war going on in Mindanao. For the communists, it's all over the country. Ito namang dito sa Mindanao, we are lucky indeed that MI and MN are ready to talk. Ang problema lang nito is ang panahon, we were overtaken by the events sa Middle East. There is now, in this island of Mindanao, and in Polo, dyan sa mga islands dyan, yung mga Abu Sayyaf, at yung pinaka-leader si Hapsilon was sent by the ISIS because he was appointed now the ISIS leader, I think for this part of the Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Pumasok siya sa Lanao last week. There was a firefight. Binumba sila ng armed forces. At ewan ko, si Hapsilon raw was wounded in the shoulder. I do not think I can talk to the terrorists. Hindi yan sila papayag. Na kayo mga kapatid ko mo, my mother is Imarano. Huwag kayong masaktan kung may sasabihin ako sa iyo. It's not about the Moro people. It's about the Arabs at kanilang ISIL. Huwag kayong magsunod dyan. Kaya makita mo naman, yung mga babae ayaw magipag-sex sa kanila, tinatapon sa apoy. Mga bata. Tapos kung maggulgul ng tao harap-harapan, when you could just shoot them in the head and i-public panihuan decapitations. Those are the ISIS. Walang pinipili yan. Arabs. And if Trump decides to invade the Middle East, and if the ISIS loses its land base there, they will start to scatter around the world. Ang favorite target nila would be the southern part of the Philippines. It's gonna be bloody. Pareho na sa Iraq ug Baghdad kita kabuto kada adlaw. And the civilization is in ruins. So that we have to prepare. Earlier, I guess, I could just get it pa usap lang by just being a good boy. Sige lang. Minsan, hindi insulto ako, gano'n. Okay lang. Part of the territory. Embarrassment, being humbled. Pero wag sobrahan kasi hindi naman talaga tayo palaaway, pero I would not allow my... So, we'll just have to buy arms, more bullets, more deaths. Ayaw ko. Kung yan ang gusto nila, pati mga komunista, wala man akong magawa. So away tayo, let's give it another 50 years. Okay na siguro. I went out of my way, walked the extra mile, just to look for an opening where I can find peace for my country.
I am not really in the sense, maybe not the most decent person, but I entered into this exercise in utter good faith. Wala akong hangarin. Hindi ako tumatakbo na, hindi ako nagkakampanya. At alam ninyo, pasalamat ako mga Ilonggo that I won here sa lahat. In the Muslim areas, nag-landslide ako. In Holo, lahat. Pero ang problema, nandyan yung ISIS. Maybe the terrorist would not buy all of its... but the problem is, there is already a widening gap. Ako, for heaven's sake, I will never talk to the terror. But I'm ready to concede federalism to Normie Suarez and to the MILF. Wala kayong problema sa akin, okay sa akin yan. Mas maligaya ako. But you know, narinig ninyo kagabi, Monsod, Davide, sila yung mga Pilipino, they think na ito yung gusto sila sa gisag. Trabaho nila yun yung komisyon na nilagay ni Cory after the EDSA Revolution. Yang konstitusyon na trabaho nila. They think that it's more than its weight of gold. Huwag niyo ito gawin ninyo. Walang alam, diktador lang, gano'n. Well, I'd like to address them. Okay, wala tayong problema. But remember, I told you right at the beginning of the campaign that there will be no peace in Mindanao pag hindi ninyo ibigay ang federalism. Sabihin ko sa inyo, it will eventually break our country too.